posible nga dako ang problema nga moabot diri sa Pilipinas. Nangayo, nag-extort ang IP. Ang kunon ang buang IP. Ito na siguro ang pinakamalungkot na content ko ngayon. Dahil involved dito ang mga taong malalapit sa puso ko. Ako si Timoy Victor, andig daya isang katutubong taduray. Tinututulan ko ang House Bill 9608 sapagkat salungat ito sa aming karapatan bilang katutubo. Pero kaloy sa Ginoo walay laing yuta ang gibilin ng Ginoo sa amo diha sa teritoryo. Nakasama ko silang kumain, matulog, at uminom at naranasan kong maging isa sa kanila. Tinuring din nila akong pamilya. But now, nanganganib na mawalan sila ng karapatan sa sarili nilang tahanan. Dahil sa layunin ng modernisasyon at bagong batas na inilalaban. Ano nga ba ang batas na ito? Bakit may malaki itong epekto sa ating mga katutubo at kabundukan? At ano ang mga posibleng maging epekto nito kapag ito ay naaprubahan? Keep moving forward. Lagi natin itong naririnig na saying just to motivate us, to keep us grow and improve. Well, totoo naman na bawat tao ay may layuning maging progresibo. Bawat bansa ay gustong lumago at maging parte ng modernisasyon. Kasabay nito ang paggawa ng mga bagong batas na layuning magbigay ng lakas sa mga plano na ikabubuti ng bansa at nasasakupan nito. Pero kamakailan lamang ay nag-introduce ng House Bill 9608 si Congressman Jerdin Jesus Romualdo that it says to seek to rationalize the ancestral lands administration and adjudication process, amending the purpose of Republic Act 8371 or IPRA law na pinirmahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1997. Sa madaling sabi, ang layunin nito ay baguhin ang IPRA law 1997. Ano nga ba ang IPRA law 1997? Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 is a Philippine law that recognizes and promotes the rights of indigenous and cultural communities and indigenous people of the Philippines. Ito ang batas na nagpoprotekta sa mga kababayan nating katutubo at ng ating mga bulubundukin na kanilang tahanan. At kapag naaprubahan ang House Bill na ito ay pwedeng humina ang batas na nagpoprotekta at nagbibigay karapatan sa ating mga indigenous people. Ang tanong, gaano ba kalaki at kadami ang pwedeng maapektuhan nito? Umaabot sa 17 million ang IPs sa Pilipinas at 61% nito ay matatagpuan mo sa Mindanao at karamihan ng matataas na bundok sa Pilipinas ay nasa Mindanao. Di na rin bago sa atin na sagana ang mga bundok sa tinatawag nating mga ginto at mga precious stones. And many of this has been destroyed because of the procedure of extracting it. There are so many reports also that people discovered that there are huge of oil reserve in Mindanao na mismong mga tubig din ay lumilihab dahil sa gana ito sa oil na siya ring nagpayaman sa mga Middle Eastern countries. And for many years, ito ang pinoprotektahan at pinaglalaban ng ating mga katutubo. Ang tanong, coincidence lang ba ang lahat? Ano nga ba talaga ang layunin ng House Bill 9608? Makakatulong ba ito sa ating bansa? Or it will just divide us all? Sino nga ba ang talagang may-ari ng kabundukan at sino ang totoong may karapatan? Is this really an argument for progress or just for greed? You see, my friend, what I know is long before pa man na maging ganito ang Pilipinas, ang ating mga indigenous people ang totoong naging pundasyon nating mga Pilipino. Sila ang totoong nagre-representa ng ating lahi, the soul of our country. Many times na rin nating pinagmalaki sa ibang bansa ang ating pinagmulan na sa iba't ibang larangan ng kompetisyon, tayo ay mas nakilala bilang isang bansa na sagana sa likas na yaman at kultura. Now, ask yourself, my friend, kapag kinalimutan mo ang lahat ng ito, at hindi mo binigyan ng halaga kung saan ka nagmula. Sino ka? Sino ako? Sino tayo? Basta, ang alam ko, kahit anong alaga mo sa sanga, sa bulaklak, o sa dahon ng puno, mamamatay pa rin ito kapag pinutol mo ang ugat nito. I will leave you with that.
Panginoon.